Halika rito, meron sa'yo papakita. Iilan sa quality sasakyan ba gagamitin? Pang travel, pang negosyo, road trip pa. Buti na lang dito napatpad ka na. Hello, what's up mga boss? Welcome to Surplus Pinas. Andito na naman tayo once again para ipakita ang ating featured unit. Shoutout kay Boss Jeb sa may-ari ng unit na ito. Pupunta sila dito actually today at kukunin ang unit na ito para i-drive papuntang Luzon. Alright, so yan, papakita natin kung ano yung pinagawa ni Bossing. Napakasimple niyan, syempre eleganteng tingnan. So yon, bago ang lahat, gusto kong pasalamatan syempre ang ating mga bossing, mga subscriber natin dyan sa patuloy na pagsuporta. Salamat po mga boss. Ayan, then of course UPEPS Concept, andyan tayo. Yung mga tint natin, stickers, yang gumagawa. So yun, sige, papakita natin ang featured unit natin, DA17W top of the line series. Halos kapareho po ito nung ating ipinadala recently. I think talaga namang medyo identical sila, no? Yung naaalala nyo, meron tayo. Ilalabas ko nga pala yung full vlog nun soon. Alright, so medyo nagkaroon lang tayo ng hiccup sa ating site recently. So anyway, okay na. So yeah, papakita ko yon, then i-upload ko naman yung meron pa pala akong isa na i-upload, yung DA16T na pinadala natin sa Iloilo. Alright, second timer na customer natin. Siyempre papakita din natin yon. So sige, pakita natin ang unit ni Boss Jeb, the DA17W top of the line series. Eto na po. At syempre, bago ang lahat, huwag natin kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel mga bossing, Surplus Pinas, and pa-like and follow ng page natin, Surplus Pinas on Facebook. At pag may inquiries tayo, doon po tayo sa Facebook page magme-message mga bossing. Ako lang po ang sasagot dyan, wala pong ibang tao. Pwede nyo akong i-video call para ma-confirm na ako yung kausap nyo. Syempre, para safe ang both party, syempre, no? Mas mabuti nang nag-iingat. So yan, sige, let's go to the unit. Pakita natin ang unit ni Boss Jeb. Alright, so yon ang ating DA17W top of the line series mga bossing. So DA17 series din po ito. So kung mapapansin natin, meron tayong DA17V at DA17W. So ito yung W series. So parehas ng unit ni Boss Edmar na pinadala natin. Actually nasa Kalinga na yon as of now. So kay Boss Edmar, shoutout po sa inyo. Ayan, ito yung kakambal ng unit natin na in order. So DA17W all-wheel drive top of the line series. So syempre makikita natin agad sa front is ang kanyang napakagandang 3-layer headlight. This is HID low, halogen high. So sa mga top of the line, malimit na po yan, yung mga 3-layer. Kahit naman yung mga smiley edition natin na lumabas before, na usong-uso naman before, may mga 3-layer din yan na headlight. And yeah, pag sinabing top of the line kasi, syempre may mga added feature siya tulad nga niyan. So of course, the unit will come with the original fog lights. Meron din tayo dito, naka-chrome outline po yan. Yan po yung mga original. So mapapansin natin sa DA17V, nilalagyan ko din ng mga fog lights yan. Although all black na siya since fiber made na po ang frame na ginagawa natin. Para at least magmukha naman siyang high-end series, di ba? Siyempre, meron din namang mga DA17V na dumadating na may fog lights na nilalagay na doon sa Japan pa lamang. So although bihira lang, pero that's why just to feel the luxury effect ng unit, lalagyan din natin syempre ng mga fog lights. At syempre, yung size ng lens naka-base din sa original. Alright, so LED na yung nilalagay natin. As for this one, originally H8 I think ang bulb. So interchangeable siya, pwedeng palitan ng LED, pwede namang halogen, all stock, pwede yan. Alright, so yan. And then of course meron tayong fender flare na nilagay dito. Ayan.
So just to compensate sa ating offset, semi-offset nga pala yung mag wheels natin. Shoutout kay Parkson. Alright, so yan po ang kanyang product at siya po ang supplier natin ng mga mag wheels. So 13 inch ang nilagay natin, 165 ATR 13. So this is a mud terrain tire. Alright, then 13 inch semi offset. So sakto lang yung body ratio niya, kaya sakto lang din nalagyan ng fender flare ang ating unit. Alright, then of course nag-request din si Bossing ng kanyang side step board, steel made with checkered plating ang pinaka step niya. So ito po yan, shoutout kay Albon Steel. Alright, so yan ang ating step board. Kabilaan po yan, meron din sa kabila. There you go. So ginamitan natin ng steel piping and the checkered plate. Yan po ang materials. And syempre pag top of the line, merong side turn light sa ating side mirror. So kasama yan sa top of the line series. So yun, at isa pa yung top load carrier natin. This is an original Japan top load carrier designed for the A17 also. So nakakuha tayo niyan, shoutout kay Airpat. Yan ang ating importer ng mga unit, si Sir Shahid. So yan po ang aking father. Siya po ang nag-sponsor niyan, syempre. At malakas tayo pagdating sa ganyan. Original A17 top load carrier. Then syempre dito naman sa likod, ang mga DA17V walang mga spoiler by default. So that's why nilalagyan din natin ang mga DA17V niyan. So sa W series kasama na po yan, original po. Ayan ang spoiler niya. High roof profile nga pala ang ating unit. Then also meron tayong original Japan rain visors. Kasama din po sa ating package. 4 inches lift up nga pala ang ginawa natin, boss, sa ating unit. So nagkaroon tayo dito ng lift kit. Ayan, mapapansin nyo may 4 inch lift kit tayong nilagay. And syempre nag-modify din tayo ng konti dito sa ating support, pati dito sa ating support bar sa likod. Nakalimutan ko yung tawag dyan, may tawag dyan eh. So makakalimutin na tayo, tumatanda na. Anyway, yan po ang ating lift up, 4 inches po. That's why kung mapapansin natin, walang cut out na ginawa dito sa ating bumper, since 4 inch siya. Pero kung sakaling 2 inch lift up ito, magkakaroon tayo ng cut out dito, definitely, kasi sasabit yan. So sa 4 inch hindi kailangan, since hindi siya natatamaan on turning. So good thing. Alright, so sa mga nagtatanong, pwede po ba ang 4 inch? Yes, pwede po sa ating lift up ng unit. So mapunta tayo sa interior naman. Let's go. Yan, power sliding door ang ating unit. Syempre part of top of the line yan. So dito tayo uupo muna sa ating second row seat, captain seat. At yung ceiling natin as requested ni Bossing, felt black para simple malinis tingnan. Sa front naman, so yan ang ating dashboard, back to original as requested ni Bossing. Yes. Alright, yan po ang dashboard natin. Matte finish as always, very important yan. Bakit matte finish ang kailangan sa dashboard? Para hindi magre-reflect sa ating windscreen. Mahirap po yung reflection, sagabal po yun sa ating pagdadrive. Ayan. So yan po, naka Android stereo system tayo. Upgraded na din po ang ating memory niyan. So ayan po ang ating lever. And then yung right and D2L sa automatic. So sa mga top of the line series, wala po akong na-encounter na manual transmission. It always comes with automatic transmission, mapa 4x4 or mapa 4x2. So yun po ang ating mga top of the line series. And digital ang AC control
Ayan, push start na din. Syempre mga W series yan. And ang ating panel, which is may blue accent sa mga high-end. Actually sa DA17V may mga ganito din. Yung mga high-end series ng V series is may mga ganitong panel. Alright, so yeah, so meron din tayong Conway OBD2 scan para sa all-time display ng ating temperature and other stuff sa ating ECU output. So naka-connect po yan sa ating OBD2. Plug and play lang po yan, very available online, Conway. So magandang gamitin yan since 6-pin ang ating unit, readable siya sa OBD2. Alright? As in lahat ng system makikita. Shoutout nga pala kay Trevor ang nag-provide ng ating dashcam, which is a rear view mirror na din. Let's go. Ayan, tinanggal ko ng cover. Meron pa namang isa yan, so I'll just put it there para kay bossing siya na ang magtanggal kung gusto niya. Ayan, alright, may number pa oh. So surplus, patunay na surplus basta may number. Tatanggalin din natin yan, of course. So meron tayong glass ano dito, console box. Nandito yung papers ng unit, pwedeng ilagay. Dito naman, dito pala yung sa eyeglass compartment. Then dito is some stuff na pwedeng ilagay. Ayan, so meron siya niyan. Kung mapapansin natin, hindi tulad ng ibang DE17V is meron talaga siyang buong compartment dito. Another na pwedeng paglagyan ng mga gamit, mas malaki. So yon, isang difference niya. May ibang DE17V naman na wala, totally wala. So ceiling lang agad. Okay, ayan ang ating DA17W in and out. Syempre silipin natin ang engine. Paandarin muna natin ang susi. Let's go. There we go. So yan ang ating susi. Ayan oh, paandarin na natin. Then brake, depress the brake. So yan, naandar na siya. Oops, naka-on ang ating, ayan, ayan, eh syempre aircon na tayo. So fan control, lakas, ayan natin ng konti. There you go. Ayan, the unit comes with a low mileage, okay, na timing. Ayan, 63k lang, so pakababa, paka-astig. So timing lang. Anyway, hindi naman talaga, pag mga surplus, hindi naman importante talaga na low mileage kasi well maintained naman talaga ito sa Japan. The ideal for these units is actually 150, around that mileage measurement, no? So very nice ang kanilang maintenance, so we don't have to worry. But of course we are checking it pa din, okay? So kasama sa full PMS natin yung pag-check niyan, yung mga lalo na sa engine components, if need na ma-replace, i-replace na natin. Alright, so naka fully PMS na ang unit natin, from the brake pads, the oils, etc. And naka fully check na din. So syempre ibabiyahe to ng malayo, so syempre naman kailangan siguraduhin. Ilang araw din natin ito ni road test, no, sa totoo lang, para lang maano natin yung sasakyan, mapakiramdaman ng maayos. Ayan, lamig ng aircon. So isa sa mga magandang ano ng DE17, no, sabi ng iba at karamihan ng comment is mas malamig daw ang aircon ng mga DE17. Well, talaga namang madaming improvements sa mga RO6 from this K6A. So lahat ng mga kailangan i-improve, binago na nila. Throttle body, yan, hindi na siya cable type, ginawa na siyang fully electronic type na accelerator. Hindi na yung parang may servo na parang carb, semi-electronic na tinatawag. So syempre we are advancing, so from the carb type naging semi-carb,
servo, then naging fully electronic throttle body. So yan na yung mga improvement. Okay, so yan ang ating interior ng unit, mga bossing. So yan, sa headroom, napakaluwag. So titingnan natin. Ayan yung headroom. Upo ako ng maayos. Ayan. So medyo I'm a 5'11" footer guy. So medyo may ano pa. Isang dangkal pa. So goods na goods yan. So yan ang likod natin. Nagpalagay din si bossing ng extra ventilation dito sa ceiling. Yes sir. Alright. So yan ang ating DA17. Sarado ko muna. Wow. Close natin yung power slide. Ayan. So may control din kasi yan dito, mga boss. Ayan. Pwede yung control yan. Alright. Ganun din sa kabila. So yun ang ating DA17W series for Sir Jeb. So kukunin niya na ito. And hinihintay ko na lang siya. In fact nasa airport na ata siya. Then syempre magkakaroon tayo ng mamaya konting usap-usap with the client. And first time niya ata I think sa Davao. So yeah, sana magustuhan niya ang unit, mga bossing. So yeah, sa mga interesado ng mga ganitong unit, no, don't hesitate to contact me sa page. And pwede kayo magtanong sa akin doon directly. You can call me. May number naman ako sa page. And then pwedeng video call directly anytime. Yeah, doon sa mga hindi pa nasasagot na inquiries, pasensya po na medyo nag-flood lang po yung minsan yung ating page. So as much as possible, binibigyan ko naman ng time na masagot lahat ng inquiries natin. So ngayon medyo pinipili ko lang muna yung tinitake na order. Sa iyo ko naman talagang yung mag-overlap yung order sa dumami ng dumami. Tapos hindi natin iniiwasan ko na po sa ngayon kasi meron tayo talaga hindi maiwasan, madidelay yung releasing ng unit. Minsan yung panahon hindi nakikisama. At pag maulan kasi hindi din naman spray talaga yung painters natin. Pag maulan, malamig ang panahon, gusto may tamang temperature sila na hinahabol minsan. Anyway, yun lang naman. And shoutout sa mga umorder na bago. May mga pick up tayo, at least 2, and mayroon pa tayong upcoming na order ng DA16T I guess. So abangan natin yan. Then dun sa mga bumili ng ELF, last time nag-post ako, may bumili ng ELF natin na 4x4. So yeah, I do cater also, mga boss, na mga trucks, hindi lang naman minivan, hindi lang multi-cabs, mini cabs. Meron tayong mga ELF, mini dump truck. So different varieties ng sasakyan. Kahit forward, wala nga lang kaming 10-wheelers ngayon, medyo pahirapan yung pagko-container. Pero yun, from time to time may mga big trucks tayo. And sige, so paano mga bossing? Yun muna ang ating unit, DA17W for now. And I think next releasing natin, naka-line up na din, meron tayong Jimry. Ayan, abangan nyo yung Jimry ni Sir Resty. Ayan, shoutout kay Ma'am Evelyn. Ayan, oh. Uy, si Ma'am Evelyn, yung customer ko na taga Bacolod, gusto ko lang ipasalamatan, no. Napakataas ng patient niya kasi sobrang na-delay talaga yung unit niya. Nahirapan kami sa installation ng kit na ginagawa namin. So shoutout kay Ma'am Evelyn kasi binibigyan niya talaga tayo ng time para matapos yung unit, hindi tayo minamadali. Although alam ko excited na yun si Ma'am kasi tumatawag naman siya parate. So yeah, and ano pa ba? Wala na ba akong nakalimutan? Thank you mga bossing, no, sa mga subscriber natin, patuloy na nakaka-appreciate ng videos natin. It's been a while since nag-vlog tayo, no? Nag-start tayo ng vlog. I think wala pang pandemic. Nag-uumpisa na tayo.
And nung nagkausap nga kami ni Boss Jojo, dati napapanood niya na ako nung wala pa siyang minivan. And nung pumunta ako sa Master Garage before, so nakwento niya sa akin. So shout out kay Boss Jojo. Nakwento niya sa akin na talagang nahumaling siya sa minivan dahil dun sa videos natin na pinopost doon. So at least naging inspirasyon tayo ni Boss, no? So yeah, so yun, napakabilis ng panahon. It's been a few years na simula nung nag-umpisa tayo. Thank you very much talaga mga bossing. Although hindi man ako nakaka-focus masyado sa ating pagbo-vlog, alam ko naman na hindi consistent yung pagpo-post natin. May mga na-encounter tayong problem minsan sa page. And I'm trying to fix it as much as possible. This year, paparamihin ko yung mga uploads natin. And sige lang, in God's will, padamihin natin yung content natin, papagandahin pa natin. Alright? So, right now kasi dati may editor ako. And wala akong problema sa pag-manage ng page ng channel. Right now ako lahat. So, medyo pahirapan since tatlong yung company namin is Davao, within Davao region. Tatlo yan. So minsan punta ako doon sa kabila, minsan doon sa kabila may mga kailangan gawin. So medyo busy lang. So pero I'm trying to do my best para at least makapag-content pa din. Gusto kong mag-isip ng mga content like the conversion process na ginagawa natin from start to finish, sa paint process. So yun, mga target kong gawin in this future months na dadating. So yun muna mga bossing. Thank you very much. Umahaba na yung video natin, baka maboard na kayo. So yan ang ating DA17W for Sir Jeb. Maraming salamat Boss Jeb, no, sa tiwalang binigay nyo. Godspeed mga boss. As always, kita-kits tayo sa next video. Don't forget to subscribe, share. Please share yung ating video. And halos same time ko pinopost yung sa page at sa YouTube channel natin. Alright, this is Ian once again. Bye bye mga bossing.